Good day, mga lalabs ko. So, ito ang aking simple na pamamahay na regalo sa akin ni God. So, napatayo ko ang bahay ko na ito when I'm only 19 years old. Yes. At naipatapos ko ito, guys, ay 25 years old na yata ako. And until now is hindi pa rin totally tapos. Marami pa rin siyang parts na hindi tapos, pero wala na ako pampagawa. Kasi inaabot siya ng pag-high school and college ng mga anak at pamangkin ko. And at the same time, inaabot na rin ng pagkakasakit ng papa ko at mama ko. So, syempre, dahil buhay yung nakasalalay sa aking mother and father, inuna ko sila. At yung pag-aaral ng mga anak ko at pamangkin ko ay mas importante. Since okay naman na, kahit hindi pa siya fully finished, natitirhan na, komportable na kumbaga. So kaya isinantabi ko na muna yung pagpa-finish nito. Until ngayon, nakabalik na ako ng Pilipinas, hindi ko na naipatapos. But that's not the matter. Okay lang yun, hindi ko masyadong iniisip kasi masaya naman ako. Para sa akin, I consider this house, it's not just simple house, it's a home. Dahil regalo ito sa akin ni God. Hindi ko lang ito simple na ipatayo, kung hindi ipinlano at ipinagkaloob ito sa akin ni God para pagdating sa panahon na ito kung saan ako ay umuwi na ng Pilipinas, mayroon akong comfortable shelter. At ganon din ang aking mga anak at pamangkin at mga kapatid. And ito yung pinagkakabalahan kong mga halaman every morning and every now and then. And yes, ang bahay ko po ay nasa tabing kalye. Kaya naman, level up na nga ang gabok ngayon. Hindi na brown, kung hindi itim na. Pero buti na nga lang, marami akong halaman na nagpapasaya, hindi lang sa aking mga mata, kung hindi sa puso ko at isipan. Tingnan nyo naman, o diba? Sino namang hindi sisipaging maglinis at magdilig sa napakagagandang mga halaman na yan? Parang singgaganda nyo lang, o diba? Pero alam nyo ba guys, gaano man kaganda ang ating outlooks, mas maganda pa rin kung maganda ang puso natin. Dahil napaka-importante na may mabuti tayong kalooban. So ito yung harap ng bahay namin. So nakikita nyo, hindi fully finished, diba? Pero sabi ko nga kanina, that's not the matter. Okay lang yan, kahit hindi pa fully finished yung bahay na yan. It's my home. And yes, tingnan nyo naman yung aking mga halaman. From second floor of my terrace until first floor, talaga namang binubusog ni God ang aking puso. Yes, at tinatanggal ni God ang mga stress na all of a sudden nag-i-intrude sa buhay natin. Diba? Hindi kasi natin maiwasan yan. So, minsan kahit pa nga gaano ka kaingat sa buhay mo, basta-basta na lang. May mga dumarating na stress na hindi mo naman pwedeng ibaliwala. Talagang kailangan mong harapin. Yes. So, buti na lang laging andyan si God para tulungan ako na masolusyonan ang lahat. Napakabait talaga ni God. Alam nyo guys, kung gaano kagaganda ang mga halaman na ito na nakikita nyo, ganito kaganda ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang sa buhay ko. Alam nyo guys, sigurado ako na kayo rin ay ramdam nyo yung pagmamahal sa inyo. Kung paano, ramdam na ramdam ko yan guys sa buhay ko. Yung mga pagkakataon na bigla ka na lang naiiyak dahil naiisip mo, bakit nung ako ay nasa abroad pa, pag nilapitan nila ako, kahit wala akong kapera-pera, naipangungutang ko sila, naipaglo-loan ko sila sa bangko para lang may maipahiram ako sa kanila. Kahit pa nga nararamdaman ko na tinitake for granted na nila yung kindness ko. Pero bakit ngayong nandito ako sa Pilipinas, yung mga hiniram nila na yun,
Minsan nahihiya na ako na singilin sila kasi responsibility naman nila yun na bayaran sana ako, di ba? Pero bakit wala silang pusang loob? At pag tinry ko na singilin sila, sila pa yung galit. Parang ako pa yung may utang na loob. Nakakasama ng loob, di ba? So minsan yung sama ng loob ko, tinutulo na lang ng luha ko. Pero minsan nakakapagod ang umiyak, guys, no? So anyway, minsan sa buhay natin, kailangan nating maging strong. Yung mga tao na na-encounter natin, na akala natin sobrang bait na sila yung magiging kakampi natin, pagdating ng araw na almost empty na tayo, hindi pala guys. Mabait lang pala sila sa atin dahil mayroon silang nakukuha or napapakinabangan nila tayo. So, dapat tanggalin natin sa mindset natin na yung mga tao na lumapit lang lumapit na wala nang tigil. Never stop, never end. Yung paglapit nila sa atin hanggat mayroon silang nakukuha sa atin. Dapat pala tanggalin natin sa mindset natin na pag tayo ay dumating sa pagkakataon na tayo ay nawalan, sila rin ay tutulong sa atin. Hindi pala tayo. Malabo pa sa run out na mangyari yon sa buhay natin. So kaya dapat, especially yung mga OFWs, no? Dapat paglaanan talaga natin mga ka-OFWs ang buhay natin in the future. Especially our old age. Kasi kung tayo ay sa palagay natin, superwoman tayo or superman ka sa mga edad na 20s until 35 to 40s. We should don't expect na pagdating mo sa 50s or minsan on the way 50s ka pa lang, mahina na ang katawan mo, lumalabas na yung mga sakit dito at sakit doon. Yun naman yung result ng kasipagan natin nung bata pa tayo. So kaya alam nyo, mga ka-OFWs, my advice, take note ha, paglaanan nyo ang inyong old age. Habang kayo ay nasa abroad, mag-invest kayo. Bumili kayo kahit maliit na lupa, patayuan nyo kahit maliit na bahay. Hindi kailangang napakalaking bahay. Basta komportable ka lang, at sarili mo yung pagdating ng araw hindi ka na magre-rent. Kasi ang pinakang mabigat na dalahin sa buhay ay yung nagre-rent ka. And I praise the Lord na hindi ko naranasan yung ganun nung ako ay nag-for good na. Sinabi ko talaga sa sarili ko dahil nung nasa Manila pa kami, maliliit pa ang mga anak ko, nag-rent din ako ng apartment and napakamahal. So talagang pinramis ko yan sa sarili ko na hindi ako tatanda na nagre-rent pa rin. Talagang pag-iipunan ko kapag patayo ako ng bahay para pag tumanda ako ay meron akong sariling shelter. And yes, meron din ako ngayong libangan na aking pitbull. Ayan, pitbull yan ang aking bunso. Pero dahil wala siya, siya ay malayo, nasa barko siya, so ako ang nag-aalaga dyan. So sobrang gwapo ng pitbull na yan. Nakita nyo ba? Ayan. So, mukha siyang maliit ha dahil nasa camera. Pero in person, sobrang laki niyan. Sobrang laki niyan at sobrang bigat niyan guys. Ay nako, ewan po. Pero alam nyo, napaka-own ng aso na yan. Ayan, napaka-gwapo. Tingnan nyo naman. At tuwan-tuwa nga yan dahil bagong ligo siya. Dahil nga summer na, no, nag-start na ang summer, sobrang init. So, paliliguan ko siya ng morning. And then, pag na-feel ko na 2 o'clock in the afternoon, hingal na hingal siya, paliliguan ko ulit siya, guys. Baka kasi heat stroke siya katulad ng aking Shih Tzu. So, ingatan ko siya. Sabi ko nga sa inyo, ang bahay ko kasi ay tabing highway. So, napakainit. Napakainit talaga. Ayan, pinaligutan ko na nga yung kanyang cage ng tela para may nag-absorb ng init hindi indirectly sa cage niya. So, ayan. Bye guys. So, masaya naman siya dyan sa cage niya na yan kasi napakalaki ng cage niya na yan. So, ayan guys, no.
So, dapat guys, pag tayo ay nag-for good na, para hindi tayo maboryong sa buhay, mayroon tayong pinagkakaabalahan. Katulad nito. Ayan. At syempre nga, dahil nga ako ay na isang content creator, so medyo nabibisi rin ako sa pag engage sa aking mga reels and content creators, no? Pero it's okay.